Matatag Curriculum, EPP ICT 4, Quarter 1, Lesson 4, Presentation Software. Layuning pampagkatuto. Nalalaman ang kahulugan at kahalagahan ng presentation software. Natutukoy ang user interface ng presentation software. Nakagagawa ng presentation document at pag-aayos nito sa pamamagitan ng pagpili ng page design, theme, inserting and formatting text box, word art, shapes, and images. Natutukoy ang mga elemento ng isang magandang presentation, titik, larawan, kulay, at iba pa. Nakabubuo ng maayos at makabuluhang disenyo o tema para sa presentasyon. Unang araw. Paano ito maisasalin gamit ang Microsoft PowerPoint presentation? Pamilyar ba kayo sa software na ito? Ang PowerPoint ay isang program na kasama sa Microsoft Office Suite. Ito ay ginagamit upang gumawa ng mga presentasyon para sa personal at professional na mga layunin. Ito ay isang malakas, madaling gamitin na programa ng software ng pagtatanghal ng graphics na nagbibigay daan sa inyo para lumikha ng mukhang professional na mga electronic slideshow. Mga mahalagang termino. Design template. Ang background, mga font, bullet, pag-format at scheme ng kulay na maaari mong ilapat upang tukuyin ang hitsura ng iyong presentasyon. Presentation. Isang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng isang tagapagsalita at isang madla. Ang isang presentasyon ay karaniwang may kasamang isa o higit pang mga visual aid. Sa kaso ng PowerPoint, ito ay may slide. Task pane. Nagbibigay ng mabilis na access sa mga command na nauugnay sa iyong kasalukuyang gawain. Word art. Isang tool na magagamit mo upang lumikha ng mga natatanging text effect, mga text object na iyong nilikha gamit ang mga ready-made na effect kung saan maaari kang maglapat ng mga karagdagang options sa pag-format. User interface. Ang interface ng PowerPoint, kabilang ang ribbon, ang tab na slides, ang presentation window, ang notes pane, ang comments pane, and quick access toolbar at ang status bar. Ribbon. Ito ay ang pangunahing menu kung saan makikita ang mga kagamitan para sa PowerPoint presentation. Slides tab ay nagpapakita ng thumbnail ng bawat slide sa presentasyon. Presentation window ay kung saan maaari mong tingnan at i-edit ang buong slide. Status bar. Ipinapakita ng status bar ang kasalukuyang numero ng slide, pati na rin ang kabuuang mga slide, pati na rin ang setting ng wika para sa pag-proofing. Mayroon din itong mga karagdagang tool para sa paggawa ng mga pagbabago sa view o zoom. Kung ang pane ng mga tala at mga komento ay hindi lumalabas, i-click lamang ang mga icon na iyon sa status bar upang ipakita ang mga ito. Notes pane. Binibigyan daan ka ng pane ng mga tala na madagdag ng mga tala na tagapagsalita sa presentasyon. Maaari kang mag-print ng mga tala ng tagapagsalita na gagamitin kapag maghahatid ng isang presentasyon. Comments pane. Binibigyan daan ng pane ng mga komento na magdagdag ng mga komento sa isang presentasyon, lalo na nakakatulong kapag nagtatrabaho kasama ang isang koponan upang bumuo ng presentasyon. Quick Access Toolbar. Sa tuktok ng window ng PowerPoint, nagbibigay ito sa iyo ng isang click na mga shortcut sa mga karaniwang ginagamit na function, tulad ng i-save, i-undo, at gawing muli. Narito ang mga hakbang kung paano gumawa ng simpleng PowerPoint slide gamit ang iba't ibang tools at options. Una, buksan ang PowerPoint software.
Pangalawa, sa kaliwang bahagi ng window, makikita mo ang slide navigation pane. Mag-click sa pindutan ng bagong slide. Sa slide area, makakakita ka ng blank slide. Tingnan ang ribbon sa itaas at pumunta sa tab na Home. Sa pangkat na slides, makakakita ka ng iba't ibang mga pagpipilian sa layout. I-click sa Click to Add Title. Isulat ang paborito mong hayop, halimbawa, aso. I-click on the Click to Add Text. Sumulat ng pangungusap tungkol sa paborito mong hayop. Upang makita kung ano ang magiging hitsura ng iyong slide kapag ipinakita mo ito, pumunta sa Slideshow tab sa ribbon at i-click from beginning. Gamitin ang arrow keys o navigation controls sa ibaba upang lumipat sa pagitan ng mga slide. Ikalawang araw, page design or theme. Pag-aralan ang mga mahahalagang aspeto kung paano magkaroon ng page design o theme at ipapakita kung paano i-format ang mga elemento sa slide. Sample page design or theme. Paano makikita ang mga ito? Una, piliin ang tab na file sa ribbon. I-click ang More Themes. Para sa pinatnubayang pagsasanay, gumawa ng isang presentasyon tungkol sa pagsasagawa ng page design o theme. Pumili ng theme para sa presentation gamit ang mga sumusunod. Una, pumunta sa Design tab sa ribbon na kung saan makikita mo ang mga iba't ibang klase ng themes. Pumili ng gusto mong theme, alalahanin na ito ang gagamitin mo sa buong slides. Ikatlong araw, inserting and formatting text box, word art, shapes, and images. Sa bahaging ito, matututunan kung paano pumili at baguhin ang mga aspeto ng teksto, word art, paglagay ng shapes at mga images. Inserting text box. Sa slide preview pane sa kaliwa, i-click ang slide kung saan mo gustong magdagdag ng text box. Sa ribbon menu sa tuktok ng PowerPoint program window, i-click ang Insert tab. I-click ang Text Box option. Sa slide, pindutin ang kaliwang button ng mouse kung saan mo gustong ilagay ang tuktok na kaliwang sulok ng text box. Pagkatapos, habang pinipindot pa rin ang button ng mouse, i-drag ang cursor pababa at pakanan para gumawa ng text box na gustong laki. Pagkatapos gawin ng text box, mag-type ng ilang text. Kung nag-click ka sa labas ng text box nang hindi nagdaragdag ng text, maaaring mawala ang text box. Formatting style, border, and color. Mag-click sa text box para i-highlight ito. Sa PowerPoint ribbon, i-click ang tab na Shape o Shape Format na lalabas, depende sa version ng PowerPoint na iyong ginagamit. Mga estilo. Iba't ibang preset ay may temang mga estilo ng text box, kabilang ang mga kulay ng background at hangganan at mga epekto ng anino. Icon ng Shape Fill sa Microsoft PowerPoint. Ginamit upang magdagdag ng kulay ng background sa text box. Icon ng Shape Outline sa Microsoft PowerPoint. Baguhin ang kulay at uri ng hangganan ng text box, kabilang ang mga arrow, gitling, sketch, at bigat. Icon ng Shape Effects sa Microsoft PowerPoint. Ginamit upang magdagdag ng mga effects sa text box, kabilang ang 3D na pag-ikot, bevel glow, reflection, at shadow. Format text. Upang i-format ang text sa text box, i-click ito at pagkatapos ay i-highlight ang text sa loob na gusto mong i-format. Piliin ang nais na mga option sa pag-format. Maaari kang pumili mula sa bold,
italic, underline at uri ng font, laki at kulay. Gayun din, maaari mong baguhin ang kulay ng pang-highlight ng teksto. Inserting and formatting word art, shapes, and images. Sa isang PowerPoint slide, mag-click sa loob ng text box kung saan mo gustong ilagay ang word art. Sa grupo ng word art styles, i-click ang gustong uri ng word art at magdagdag ng word art text sa slide. Pagkatapos magdagdag ng word art, i-highlight ang teksto at pumili ng option sa pag-format sa pangkat ng word art style sa ribbon. Icon ng text fill sa Microsoft PowerPoint. Punan ang bawat word art text, letter ng kulay. Text outline or text outline icon sa Microsoft PowerPoint. Itakda o baguhin ang kulay ng outline para sa word art text. Text effects shape, text effects icon sa Microsoft PowerPoint. Magdagdag ng mga effects sa word art text, kabilang ang 3D na pag-ikot, bevel, glow reflection at shadow. Inserting and formatting images. Piliin ang insert na tab, pagkatapos ay i-click ang pictures command sa pangkat ng mga larawan. Piliin, baguhin ang laki at i-rotate ang larawan. Para sa pinatnubayang pagsasanay, magpakita ng mga hakbang o sample output kung paano gumawa ng presentasyon ukol sa isang makasaysayang lugar ng Intramuros gamit ang word art, shapes at images, gamit ang mga hakbang na nabanggit. Una, buksan ang Microsoft PowerPoint presentation. Pumunta sa Insert Picture. Hanapin ang image sa iyong local drive at ilagay ang larawan sa slide. Maglagay ng word art text, lagyan ng label na Intramuros. I-save ang gawa sa lokal na disk drive gamit ang file name na iyong pangalan. Para sa paglalapat at pag-uugnay, gumawa ng isang slide presentation tungkol sa sarili, gumamit ng word art, shapes at images. Para sa ika-4 na araw, ano-ano ang mga dapat isaalang-alang sa paggawa ng slide presentation para mapaganda ito gamit ang mga iba't ibang pamamaraan? Bakit ito mahalaga? Sa paggawa ng slide presentation, mahalagang isaalang-alang ang malinaw na layunin at mensahe upang magbigay ng focus at maiwasan ang kalituhan. Ang disenyo at visual aesthetics tulad ng tamang paggamit ng kulay, font at layout ay dapat na magaan sa mata at professional upang makuha ang atensyon ng audience. Dapat ding maayos na iorganisa ang nilalaman gamit ang bullet points at headings at magdagdag ng visual aids at multimedia upang mapalakas ang mensahe na nagbibigay ng malinaw, nakakaakit at epektibong komunikasyon. Kompletuhin ang pangungusap. Ang pagkakaroon ng presentation software ay makakatulong sa patlang. Kailangang malaman ang mga tamang pamamaraan gamit ang mga patlang. Ang pagkakaroon ng presentation software ay makakatulong sa pagpapadali ng paggawa ng mga visual na presentasyon at pagsasama ng iba't ibang mga multimedia element para sa mas epektibong komunikasyon. Kailangang malaman ang mga tamang pamamaraan gamit ang mga tool ng software upang makamit ang isang profesional, maayos at kaakit-akit na presentasyon. Para sa pagsusulit, basahin at sagutin ang mga tanong. Piliin at isulat ang tamang titik lamang. Ano ang tinutukoy ng user interface sa presentation software? A. Ang disenyo ng mga pahina at tema ng presentasyon. B. Ang paraan ng pag-organisa ng mga slides sa presentation. C. Ang interaktibong aspeto ng presentation tulad ng mga animation o transitions. D. Ang mga menu, icon at interface na ginagamit ng gumagamit upang kontrolin ang software. Tama, ang sagot ay D. Ang mga menu, icon at interface na ginagamit ng gumagamit upang kontrolin ang software. Ano ang kahalagahan ng magandang user interface sa presentation software para sa mga mag-aaral? A. Nagbibigay ng magandang tema para sa presentasyon. B. Pinadadali ang pag-navigate at paggamit ng software.
C. Nagbibigay ng masusing tutorial para sa presentation. D. Sumusuri ng kalidad ng mga presentasyon. Tama! Ang sagot ay letter B. Pinadadali ang pag-navigate at paggamit ng software. Pangatlo, ano ang kahalagahan ng page design o theme sa presentation software? A. Nagbibigay ng magandang disenyo sa mga slide. B. Nagbibigay ng default na mga topic para sa presentasyon. C. Nagbibigay ng mga template para sa mga worksheet. D. Nagbibigay ng mga kasangkapang pang-eksperimento sa laboratorio. Mahusay, ang sagot ay letrang A. Nagbibigay ng magandang disenyo sa mga slide. Pang-apat, ano ang kahalagahan ng customization sa page design o theme ng presentation software? A. Ito ay nagbibigay ng mga default na pahina para sa presentasyon. B. Ito ay nagbibigay ng kakayahan na gumamit na mag-customize ng disenyo ng mga slides. C. Ito ay nagbibigay ng mga sample na mga pahina para sa pag-aaral. D. Ito ay nagbibigay ng mga libreng tema para sa presentation. Mahusay. Ang sagot ay B. Ito ay nagbibigay ng kakayahan sa gumagamit na mag-customize ng disenyo ng mga slides. Panglima, bakit mahalaga ang visual appeal sa page design o theme ng presentation software? A. Dahil dito natutunan ang mga technical na aspeto ng paggawa ng presentation. B. Dahil dito nagiging mas epektibo ang pagpapahayag ng impormasyon sa audience. C. Dahil dito napapabilis ang mga mag-aaral sa paggawa ng presentasyon. D. Dahil dito napapabuti ang pagganap ng mga mag-aaral sa klase. Mahusay, ang tamang sagot ay B. Dahil dito nagiging mas epektibo ang pagpapahayag ng impormasyon sa audience. Dito makikita ang mga kagamitan para sa PowerPoint presentation. A. Ribbon, B. Slide tab, C. Status bar, o D. Notes pane. Tama, ito ay A. Ribbon. Makikita dito ang thumbnail ng bawat slide sa presentasyon. A. Ribbon, B. Slide tab, C. Status bar, D. Notes pane. Magaling! Ito ay B. Slide tab. Pangwalo, nakalagay dito ang tala ng tagapagsalita sa presentasyon. A. Ribbon, B. Slide tab, C. Status bar, at D. Notes pane. Tama, ito ay D. Notes pane. Pangsyam, dito inilalagay ang mga komento sa isang presentasyon. A. Ribbon, B. Slide tab, C. Comments pane, D. Notes pane. Mahusay, ito ay C. Comments pane. Pang-10, dito mo makikita at pwedeng i-edit ang presentasyon. A. Ribbon, B. Slide tab, C. Presentation window, D. Notes pane. Magaling, ito ay C. Presentation window.